Hi guys! Welcome back to my channel. Alright! Naghanap na naman po ko kung meron pa ba akong hindi nakikitang dividend aristocrat at nakahanap po ko. Last na po ito. Apat na dividend aristocrat ang itatapik po natin ngayon para sa mga dividend investor dyan. Stay tuned! Welcome back. Ayan, for dividend aristocrat. Pangatlong video ko na po at last na video ko na po no sa dividend aristocrats kasi wala na po akong mahanap. Ito na po talaga yung last four na nakita ko po no at i-share ko po sa inyo. And again, no, summary lang po. Malinis na generally malinis na dividend graph from 2011 to 2020. Hindi na po natin sinama po yung 2021 no kasi usually masama po talaga nangyari po siya kasi pandemic po yan no. And in nominal payment po ng dividends ang tiningnan po natin. No? Umpisa na po natin kay Robinsons Land Corporation. Robinsons Land Corporation. At kung titingnan po natin yung dividends, wag po natin masyadong ismolin. No? Although for how many years, hindi po nag-i-increase po yung ano po nila, yung dividends po nila. Pero hindi naman po bumababa. No? And ngayon po, lately po, no, in the past few years, tumataas na po ang dividends po nila. With the exception of 2021, syempre po kasi 2020 wala namang kinita ang mga property sector no? Kaya bumaba po ng konti pero hindi naman po sumadsad no? Tama-tama lang din po no? Parang yung previous lang na yield po nila. And then 2022, ayan, umangat na po ulit at mukhang dire-diretso po siya nga angat kasi marami po nakapilang magagandang project si RLC no. So generally maganda pa rin po ito no. Wag niyo lang pong pansinin 2021 no. Ayan. Okay. Pero anyways, hanggang 2020 naman yung sinabi kong tiningnan ko no. And dividend yield po nila, wag po kayong magpapaloko na nasa 3% level lang po tayo no. Maganda po si RLC no, guys. Dividend investor. Pag sinabi po dividend investor, ang hinahanap mo, solid yung stock, no? Hindi po ibig sabihin dividend investor, hindi ibig sabihin ang hahanapin mo, malaking dividend yield. Mali po. Ang ibig po sabihin, pag dividend investor ka, ang gusto mo yung stability talaga at maturity ng company, no? Hindi po palakihan ng dividends, no? So ito po, attractive po ito para sa akin. Although 3.5% po ito, attractive po ito sa akin kasi po, pag tiningnan nyo po naman yung growth po nila ni RLC, maganda po ang growth po ni RLC. Generally growing po talaga si RLC, no? For how many years na po ito? With the exception lang ng 2020, syempre medyo humina sila ng konti po no. Ano? Ayan. Dire-diretso pa rin po ang pag-grow po nila ng kanilang earnings po no. Ito first half of 2023 no. Ayan, ang free cash flow meron. Napakaganda no, may free cash flows po sila. Diyan ang gagaling ang dividends no. And ang utang po nila for a property sector po, mababa po yan 24% no. Pero sa tingin ko po no, tataas po ang utang po nito no kasi syempre ganyan po talaga ang property sector no kasi ganun po talaga mataas po ang utang po niyan pero to 24% mababa po ito no pero I think no pag naglo-load up na po ito at mag-uumpisa na ulit silang mag-build ng maraming project tataas po ito ng konti po no sa tingin po natin pero still no ang ganda pa rin po ng debt ratio po nila and pag tiningnan po natin ang valuation po nito PE ratio na 7 na mababa yung debt po nila okay na po ito no maganda na po ito no. I think mura po si RLC at a PE ratio of 7 no. Cheap, growing, low debt. Saan ka pa? Kaya sabi ko sa inyo kahit hindi ganun kalaki yung dividend po nito, fight ako dito kasi growing and then cheap siya and then mababa yung utang niya ayun. And then marami nakapilang project Kaya sa akin, actually sa apat na i-feature ko po ngayon, ito po talaga yung paborito ko si RLC. At share buyback po ito ng share buyback. Ilang buwan na po itong share buyback ng share buyback. Hindi po humihinto. Guys, pag sinabi pong share buyback, yung board of directors po talaga, na-approve po yan yung share buyback. Yung board po nito naniniwala na undervalued po ang company. Yung board po nito, sino yung board? Sila rin yung sila rin yung maraming shares dyan Sila yung maraming shares dyan. So sila ang tatamaan dyan. Kaya ibig sabihin nag-share buyback, naniniwala sila. Sobrang undervalued po talaga ng company po na ito. Kaya po para po sa akin,
very very strong buy ang recommendation natin kay RLC. At punta na po tayo sa susunod kay Call Financial Group Incorporated po, no? Ayan ang kanilang dividends na pinamigay, no, in nominal value in millions po, no? Ayan, increasing naman po, no? Makikita niyo na po, generally increasing naman po ang pattern, no? Ayan. And ang problema lang po, 2023 parang bumagsak po ang dividends na pinamigay po nila in 2023 kasi aminin po natin, napakapangit po talaga ng nangyayari po lately po sa market po natin. Eh, broker po ito si Call Financial eh. Siyempre, napakababa po ng liquidity dahil nasa bear market po tayo. Aminin po natin guys, karamihan po na market participant sa Pilipinas po ay short-term traders. Short-term traders. Eh ang mga short-term traders po ngayon, nakakash po lahat po yan. Nag-aantay, nag-aabang po iyan. Tayo lang naman po mga long-term investor ang medyo matapang-tapang po ngayon na mag-participate sa market. At ang mga broker, wala po masyadong kinikita sa atin na mga long-term investor. Kasi pag bili natin, bibili mo yung stock. Tapos, ang susunod na transaction mo after 5 years na, hindi mo pa nilagay yung stock mo, nandun lang. Eh ano mga fees ang makokolekta po nila sa atin? So talagang ganyan, mahina po ang kita po nila. Naka-sideline po talaga ang mga traders, no? Ayan, so generally po, no, maganda po ang pattern po nila, again with the exception of 2022. With the exception of 2022, ang pangit po talaga. Ang baba ng liquidity po talaga kasi ng market po natin, no? Mababa po ang participation po, no? Ayan, no? And profit margin mataas po kasi syempre po, no, this is a very very efficient na type of business kasi po broker po ito eh. Pag na-setup na nila yung mga connection nila sa exchange, hindi na ganun kalaki pa yung ano eh, yung kailangan nilang investment on equipments para magdagdag ng more clients, no, on their platform. Hindi na po ganun kadami, or kasi yung mga equipments naman po yan, mga infrastructure, mga IT infrastructure, hindi naman po ganun kamahal po. Ayan, at hindi naman po recurring na cost po yung mga yan eh. Well anyways, no, parang may pagka-technology po kasi. Well anyways, ang tanong po nga po kasi, mataas nga yung profit margin mo. Later on, papakita ko po sa inyo, no? Mataas yung return on capital employed. Kaya nga lang po, syempre, ang tanong po, kaya po bang mag-attract pa na mas marami pang client ni Call Financial? Yun po ang tanong, no? So, na magpa-participate sa market, no? Ito po, medyo mahirap pong sagutin, no? And anyways, tingnan po natin ng debt. Halos wala pong debt po ang company po na ito. Halos wala po silang utang. 2% eh, pwede mo na i-consider na zero. Wala po talagang utang si Call Financial, no? Yun nga lang, ang valuation po niya, pag tinignan natin yung PE ratio, eh talagang ano po talaga, sasablay po tayo. Ang taas ng PE ratio niya, no? 37 ang PE ratio po niya, no? Ayan. So, kasi po, parang priced in na po kasi yung pag-recover po niya. Kasi 'di ba ano, nangalahati yung income niya noong 2022. So, isipin mo na, no, kung babalik siya sa dati, dodoblehin. So, mag-PE ratio tayo ng 18. Mga 18. So, na-price in na po na nag-recover na si Call Financial kahit hindi pa nagre-recover. So, para po sa akin, parang mahal siya ng konti po, no? And hindi po ako masyadong bullish sa broker na business kasi napaka-competitive po na space po nito. Napaka-competitive ko kasi hindi po ako nagkakamali. Kayo po mas marunong po kayo sa akin kasi ang mga ginagamit ko lang na platform, mga mga ano lang eh, mga dinosaur na platform eh. Nasa First Metro ako, Call Financial, tsaka BPI Trade. Mga dinosaur na po ito eh. Alam ko karamihan po ng mga short-term traders po ngayon, hindi na yan ng mga ginagamit nila kasi yung mga dinosaur po na to, medyo mababagal po yata ang platform nito, no? Tsaka wala masyadong ino-offer ng mga charts, mga information. I think mas marami pong pumapasok po ngayon na bagong brokers na mas marami silang feature at mas mabilis yung platform po nila. So I think hindi ako ganun ka-bullish po talaga. Although parang may nababasa ako na may iba silang pinapasukan na business po yata itong si Call Financial, no, other than being a broker po, no. So tingnan po natin, pero sa ngayon parang hindi po attractive po sa akin kasi naka-price in na yung recovery eh, no, parang ganun po, no. Ayan, punta na po tayo sa susunod, no, Manulife Corporation, no. Guys, maraming beses ko na po na-feature si Manulife sa mga top list ko po ng dividend stock. Wala po akong magagawa kasi syempre
Gano'n, eh, yung mga pumapasa po talaga sa mga top dividend, although iba-ibang angle mo tinitingnan. Ngayon, sa pagiging aristocrat natin tinitingnan, eh, siyempre sa liit ng market natin, nauulit po talaga at nauulit. Well, anyway, sa hindi po familiar, tingnan natin si Manulife po, no? Ayan, dividend po nila generally growing po, ang pinamimigay nilang dividend, no? Sumablay na ng kapiranggot lang naman ng 2019, pero generally increasing po, no? Ayan, at hindi pa tapos sila mamigay ng dividends po, no? For 2023, tataas pa po lalo. Pinroject ko lang po yung 5.9%. Pinroject ko lang po. Mukhang maganda po, no? Although, take note lang po, no, kasi alam ko po ang ganitong Canadian na company po, ang nag-feedback po ibang mga viewers natin, 15% daw po ang tax sa dividends, no. So take note lang po, no, na although ganyang kalaki po yan, mas malaki po ang tax ninyo, hindi 10%, 15%, no. Ayan. Ang revenues daw po, ang sabi po nila, hindi naman daw ganun ka-accurate pag tinitingnan mo ang revenues pagdating po sa industry ng insurance po, no? Mas tinitingnan natin yung net income. And maganda naman, nag-i-increase naman ang net income ni Manulife po, no? Eh, nagge-generate siya ng maraming cash flows. Although, hindi po tinitingnan ang cash flow po pagdating po sa pag-value po natin ng insurance company. Kasi hindi po tama po yun. Kasi po, yung mga free cash flow po na yan, hindi po yan kita. Kasi premium po yan. Yung mga nagpapa-insure po, nauuna na po sila nagbabayad in cash. Kaya nga po, pre-need. Hindi pa nila kailangan, nagbabayad na sila. So, hindi po ating, hindi po ating yung free cash flow po na yan. Hindi lahat yan atin, no? Maraming component niyan ay premium ng mga members po, no? Mga clients po ni Manulife, no? And ang mas tinitingnan daw po pag binavalue ang isang insurance company, yung price to book, no? And historically, dito po nag-hover ang price to book ni Manulife. Hindi ako nagkakamali nung inarad ko po ito dati. Nag-hover siya ng 0.9 to 1.3, ganyan, no? Ang price to book ni Manulife. Pero naniniwala po ako na undervalued po ito for the reason na may mga investment po si Manulife, no? May mga position po kasi sila, and dahil bear market po, I think undervalued po yung mga position po nila. And pag nag-appreciate po yun, pag nag-bull market na, syempre susunod din po yung yung price po ng price to book po, no. So I think baka ang palagay ko po dito, slightly cheap lang po si Manulife. Pero although slightly cheap po ito, hindi po siya talaga masasabi natin cheap na cheap. Napaka-solid po ng Manulife, napaka-solid po, no? Ayan. So ako po, okay po sa akin si Manulife, no? And of course, no, kapatid po ni Manulife si Sun Life, no? Si Sun Life po, no? And mas malinis po talaga. Isa po sa pinakamalinis pagdating sa dividend si Sun Life, no? And tiningnan natin yung 2022-2023, ito po ang dividend yield po nila, no? Ayan, wag po kayong magpapaloko, no? 3 stock na po ang sinasabi ko mong okay, no? Si RLC, si Manulife, and si Sun Life. Although nakikita po natin less than 5% po ito, para po sa akin napaka-attractive po nito, no? Ayan, revenues po better than Manulife, I think yung pattern, no? Net income better din po than Manulife, no? Maganda na po ang pattern po niya. Ayan, cash flows okay naman po, no? Ang masasabi lang po natin kay Sun Life, mas mahal po siya. Kasi makikita niyo, 'di ba? Sinabi ko sa inyo price to book ang tinitingnan. 1.15 si Manulife, 1.69 si Sun Life. And historically po talaga, mas mataas ang price to book ratio po ni Sun Life kaysa kay Manulife. Kasi mas binavalue po ng market, mas mataas ang pag-value ng market kay Sun Life kaysa kay Manulife. Kasi po, ang nakikita po nila, they are paying a premium for the stability of Sun Life. Kasi nakikita nila mas stable si Sun Life kaysa kay Manulife. Pero para po sa akin, parehas pong stable po yan kasi insurance po yan, no? Although more expensive than Manulife, no? Para po sa akin, fairly valued po si Sun Life. Pero napaka-solid pa rin po, no? Ayan. So sabi lang po, in order sa nagustuhan ko po dito, ang pinakagusto ko po talaga si Robinsons Land kasi mura po siya. Of course, Chinese, kuripot no? Kuripot tayo. Doon tayo sa pinakamura, Robinsons, no? And then next na mura, si Manulife. And then last po si Sun Life. Si Call Financial para sa akin, hindi ko siya masyadong gusto at para sa po sa ngayon, no? Parang ang mahal po niya, no? And hindi po ako ganun ka-bullish sa business po niya. Kung kailangan niyong humanap ng ibang revenue stream para maging attractive po na investment si Call Financial, no? Pero kung sa brokerage business, parang hindi po ako ganun ka okay, no?
And itong top 3 po na to, wala po sa kanilang umabot ng 5%, no? Nasa 3 to 4% lang po yung namimigay nila. Pero para po sa akin, again, no, sinasabi, pinapaalalahanan ko lang po kayo, pag sinabi pong dividend investor po kayo, ang ibig pong sabihin ng dividend investor, ang hinahanap ninyo na company ay stable at may free cash flow at namimigay ng consistent dividend. Hindi po ibig sabihin ikaw ay dividend investor, ang hinahanap mo pinakamalaking salapi, pinakamalaking dividend yield. Halatang mukhang pera talaga. Hindi po gano'n, no? Kasi kung long term po talaga tayo at dividend investor, ganun po talaga, doon tayo pupunta. Nag-gravitate po tayo sa mga company na stable, mature, may free cash flow, talagang consistently namimigay po ng dividend. Kaya ako po, gusto ko po itong tatlo po na ito, no? Alright. And runner up lang po na worth checking na hindi ganun kalinis yung graph nila, no? Pero parang pwede na hindi ko na po itatopic under dividend aristocrat. Ito po sila BPI, DNL, Ayala Corp, Ayala Land, Mega World, Shang at Security Bank. I-check nyo na lang po check nyo na lang po i-shortlist nyo rin po at pag-aralan nyo rin po at i-share nyo po sa akin ano masasabi po ninyo, no? And kung na-miss nyo po yung first 2 videos ko po about Dividend Aristocrat, ililink ko po sa taas. Ito po yung isang video ko po, nag-feature po ako ng 3 Dividend Aristocrat dito, panoorin nyo po, no? And yung mas nauna po dito, 5 Dividend Aristocrat po ang tinapik po natin, no? 8. So 5 plus 3, ngayon 4, naka-12 po tayo na Dividend Aristocrat pero wala na po akong makita po talaga. Alright, disclaimer lang po, lahat po to ay opinion ko lang po. Wala po akong ini-encourage or didi-discourage po sa inyo na bumili o wag bumili ng stock. No? Do your own research before making any financial or investment decision. Ang sa akin lang naman po, nagbibigay lang po tayo ng example kung paano natin tinitingnan yung stock para magkaroon po tayo ng general education. No? Example kung paano dinadissect po, no, ang pagtingin sa mga financials. Alright, yun lang naman po. Salamat lagi sa support po ninyo. Like, subscribe, share, hit ang notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section. No? Salamat po. God bless. To God be the glory. Bye-bye.